Pagpapatuloy mula sa nakaraang episode, nang makitang sumugod si Xiao Yunshan para iligtas sila, naiyak sa kagalakan ang grupo ni Ren Xiaoyun. Ngunit sino ang mag-aakala na hinayaan lamang ni Zhuo Fan na mabuhay si Ren Xiaoyun upang maakit palabas si Xiao Yunshan? Dahil sa kanyang mapaghiganting katangian. Lalo na ang galit sa pagpatay kay Yuan Xinggang, paano ito palalampasin ng bidang lalaki? Bago maglaban, ang dalawang tila Diyos ay nagpalitan muna ng mga salita sa loob ng halos buong episode. Sa mismong sandaling ito, nagpakawala si Xiao Yunshan ng isang napakalakas na atake ng espada. Dahilan upang mamatla ang mukha ni Zhuo Fan, at bahagyang mangatol ang kanyang mga balintataw. Ang kanyang kanang braso ng kilin ay naglabas ng isang kakaibang pulang liwanag, at ang gintong apoy sa kanyang katawan ay lumakas din at nag-alab ng matindi. Iisiping kailangan pang gamitin ng bidang lalaki ang braso ng kilin upang labanan ang nakakayanig mundong isang espada na tumatawid sa kalangitan. Kasabay ng isang malakas na etenggal, nagpakawala ng suntok si Zhuo Fan diretso sa espadang yon. Sa isang malakas na pagsabog, nagtagpo ang braso ng kilin at ang espadang yon, na agad na naglabas ng isang nakatutulig na tunog. Lumikha ito ng isang malakas at rumaragasang shockwave na patuloy na kumalat sa lahat ng direksyon, habang ang mga alon ng invisible na sword chi ay agad na sumugod diretso sa mga nanunood. Nasaksihan ang nakakatakot na eksenang yon, medyo napanak si Ren Xiaoyun, at mabilis na sumigaw. Bilisan niyo, umalis kayo riyan. Iyan ang collision shockwave ng mga expert sa soul integration stage. Ang mga cultivator sa ethereal stage ay hinding-hindi maaaring madampiin yan. Pagkatapos magsalita, mabilis siyang lumipad palayo. Nang makita ito, labis ding natakot ang lahat. Isa-isang lumipad palayo ang mga elder, mabilis na lumalayo sa magulong labanang ito. Ngunit marami pa ring mga disipulo sa ethereal stage doon na hindi ganoon kabilis kumpara sa mga elder, kaya hindi sila nakaiwas sa tamang oras. Agad silang naabutan ng magulong sword chi na yun. Bawat alon ng sword chi, tulad ng mga bulalakaw na nahuhulog mula sa langit, ay patuloy na bumagsak, na agad na nagbulid sa buong sekta sa isang hindi pa nagagawang sakuna. Sa isang dampi lamang ng sword chi, bumaon ito sa katawan ng isang disipulo, na agad na naging alikabok. Nang tumama ang sword chi sa lupa, agad itong gumawa ng isang malalim na hukay, na kinatatakutan ng lahat ng malapit doon. Patuloy na umalingaw-ngaw ang mga mapanglo na iyak at kalunos-lunos na pagtangis. Sa isang iglap lang, ang ibaba ay naging isang napakahabag-habag na eksena, na tila dumating na ang katapusan ng mundo. Sa loob ng kulang sa isang oras, 10,000 mga disipulo ang nawalan ng buhay, at ang mga malubhang nasugatan at namatay ay hindi na mabilang. Nang makita ang eksenang ito, ang grupo ni Ren Xiaoyun ay nakatakas na sa pinakamataas na bahagi ng sekta. Bagaman labis silang nasasaktan, hindi sila nang ahas na bumaba upang tumulong. Isang elder ang sumigaw sa takot. Sect leader, ang sekta natin. Samantala, walang pakialam doon si Xiao Yunshan. Sa kasalukuyan, ang buong isip at katawan niya ay nakatuon kay Zhuo Fan. Ang kanyang dalawang daliri ay bahagyang nangangatog habang marahas na pumipindot pababa kay Zhuo Fan. Ang pulang braso ng bidang lalaki ay naglabas din ng isang mainit at nagliliyab na pulang liwanag, na buong lakas na nanindigan sa kanyang posisyon. Sa ganoong paraan, ang dalawa ay pansamantalang nagkatapatan sa isang deadlock. Gayunpaman, habang naglalaban sila, ang mga shockwave ay patuloy na kumalat sa paligid, na agad na nagdulot ng eksena ng kahabag-habag na pagkawasak sa Sky Shifting Sect. Nakatutok sa eksena ng pagtatagpo ng dalawa sa ere, nangatol ang anit ni Ren Xiaoyun. May seryosong ekspresyon siyang nagsabi, "Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang demonyong ito." Kahit na hinarang na siya ng High Venerable gamit ang magkabilang kamay, hindi pa rin niya ito natatalo, at nadamay pa ang ating mga disipulo sa labanan. "Bata, hinding-hindi kita bibigyan ng pagkakataang makatakas, kung hindi, ito ang magiging pinakamalaking kahangalan ng ating sekta." Sa ere, nang makita si Zhuo Fan na hinaharangan ang kanyang espada na parang sumusuporta sa langit, hindi mapigil ang magpuri ni Xiao Yunshan. "Mabahong bata,
ang aking isang espada na tumatawid sa kalangitan ay humihiram ng lakas ng langit at lupa. Ang isang atake ay kayang hamati sa langit at lupa. Kahit para sa mga expert sa soul integration stage, napakakaunti lamang ang makakatagal dito. Ngunit hindi ko inaasahan na makakatagal ka hanggang ngayon. Ang matandang yon na si Yuan Shingang, anong klaseng disipulo ang kanyang kinuha? Hindi na lamang ito simpleng likas na talento. Bahagyang nakataas ang kanyang mga labi, ipinakita ni Zuo Fan ang kanyang kayabangan at nagsabi, "Nakakatagal lang, haha, kung ganoon ay talagang minaliit mo ako." Pagkatapos niyang magsalita, ang mga mata ni Zuo Fan ay nagbago, ang isa ay ginto at ang isa naman ay lila. Isang itim na hamog ang biglang lumitaw sa kanang braso ng bidang lalaki, kasabay ng dalawang kislap ng gintong liwanag. Ito ay isang pinagsamang kasanayan sa paggamit ng Divine Eye of the Void at ng world-shattering Thunder Flame Pupil ng sabay. Ito rin ang unang pagkakataon na gumamit si Zuo Fan ng dalawang galaw ng sabay ng gito. Ang binata ay umungal. Divine Eye of the Void, ikalawang mapagpasyang pattern, Sky-Shattering Thunder Flame. Boom! Parang kulog mula sa langit na bumagsak, isang nakatutulig na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang nagliliyab na itim na haligi ang biglang sumabog sa lahat ng direksyon, ang nakakatakot na kapangyarihan nito ay agad na bumalat sa langit at lupa. Sa isang maikling sandali lamang, ang nagliliyab na haligi na yun ay direktang bumasag sa dulo ng espada, at pagkatapos ay lumipad diretso sa siyam na langit. Si Xiao Yunshan, na nakasaksi nito, ay tuluyang natigilan din. Muling umungal si Zuo Fan. "Mavasak ka para sa akin. Buwisit, napakainit." Pagkatapos yun, ginamit ng binata ang lahat ng kanyang lakas, mariing pumipindot pababa sa dulo ng higanteng espadang iyon. At ang nakatakdang mangyari ay nangyari nga. Patuloy na umalingaw-ngaw ang mga tunog ng pagkabitak, at ang mga lamet ay direktang umakyat sa espada, na tila may isang bagay na kabubukas pa lamang. Sa nagulat na mga mata ni Xiao Yunshan, ang kanyang pinaka-ipinagmamalaking higanteng espada ng One Sword Traversing the Heavens ay talagang nagkapira-piraso sa isang iglap lamang. Ang momentum na kanyang naipon gamit ang lahat ng kanyang lakas ay naglaho rin sa wala sa isang kisap mata. Ang buong higanteng espada ay nagkadurog-durog, naging mga particle ng spiritual energy at bumalik sa langit at lupa. Hindi mapigil ang mangatal ng kanyang mga balintataw sa takot. Sa kanyang puso, labis na nagulat si Xiao Yunshan, nag-iisip. Paano ito naging posible? Sa loob lamang ng isang iglap, nasira niya ang aking pinaka-ipinagmamalaking natatanging teknik, ang One Sword Traversing the Heavens. Ang grupo naman ni Ren Xiaoyun na nanunood sa labanan sa ibaba ay labis ding nang gilalas, nag-iisip. Talagang pamilyar na pamilyar kami sa lakas ng One Sword Traversing the Heavens na ito. Ito ang lakas ng langit at lupa, isang koneksyon sa pagitan ng langit at lupa, isang galaw na masasabing walang kapintasan. Kung ang lakas ng kalaban ay hindi mas matindi kaysa sa High Venerable, magiging imposible na makahanap ng anumang kahinaan upang masira ang galaw na ito. Ngunit paano? Ngunit paano nila malalaman na ang Divine Eye of the Void ni Zuo Fan na pinagsama sa Thunder Flame ay talagang isang banal na kakayahan na kayang magwasak ng kahit ano? Sa mundong ito, walang anumang bagay ang mananatiling buo sa ilalim ng sunog ng world-shattering Thunder Flame, lalo na sa ilalim ng siksik na enerhiyang ito. Swash! Hindi pinansin ang kanilang takot, sinamantala ni Zuo Fan ang pagkakataon na mariing itapak ang kanyang paa. Agad siyang sumugod diretso kay Xiao Yunshan, ang matalim na dulo ng kanyang pulang braso ay naglalabas ng isang uhaw sa dugong kislap. Nakakaramdam ng takot sa kanyang puso, nagmamadaling umatras ng ilang hakbang si Xiao Yunshan, na bumubuo ng isang sword formula gamit ang kanyang kamay. Mga daloy ng sword chi na kayang bumasag ng bakal at some iron ng mga bato ay direktang bumaril patungo kay Zuo Fan. Dahil alam na niya ang lakas ng sword chi ng matanda, alam ni Zuo Fan na kung haharinjan siya ng sword chi ng matandang ito at hahayaan siyang lumayo, mapupunta siya sa isang dehadong posisyon. Dahil doon, hindi pinilit ni Zuo Fan na labanan ang makapal na sword chi sa harap niya. Pinaganya niya ang kanyang pinalakas na katawan,
Pagkatapos ay pinakawalan ang napakalaking lakas ng heaven-burning golden flame, kasabay ng lakas ng unang mapagpasyang pattern ng Divine Eye of the Void. Sa isang magaan na hakbang, kumilos siya na parang isang mabilis na kuneho. Sa paglukso at pagtalon, sa isang maikling sandali lamang, nakarating siya sa mismong harap ni Xiao Yunshan at nagpakawala ng isang suntok na puno ng malupit at mabangis na kapangyarihan. Hindi mapigil ang lumiit ng kanyang mga balintataw. Naramdaman ni Xiao Yunshan ang nakakatakot na kapangyarihan na pumipiga sa kanya. Hindi niya mapigil ang umatras ng ilang hakbang, at maaari lamang niyang pagsamahin muli ang kanyang mga daliri. Ang kanyang napakalaking sword Shi ay nakaturo palabas habang muli niyang pinakakawalan ang one sword traversing the heavens. Tulad ng nakaraang pagkakataon, tila isang banal na espada ang bumababa mula sa kalangitan, muli nitong inatake si Zuo Fan. Gayunpaman, ang distansya sa pagkakataong ito ay napakalapit. Kung umiwas ang bidang lalaki, kung ganoon ang distansya sa pagitan nila ay muling lalayo. Ngunit kung buong lakas niya itong lalabanan, mauulit muli ang kanilang nakaraang deadlock. Sa madaling salita, tanggapin man niya ang tama o hindi, ang resulta ay lubhang kapakipakinabang para kay Xiao Yunshan. Sa isang iglap, ang dilema na ito ay muling naitapon sa harap ni Zuo Fan. Sa pagtapak ng kanyang paa, dahil inaasahan na ang magiging resulta, inihanda na ni Xiao Yunshan ang distansya. Kahit paano pa lumaban ang bidang lalaki, magiging pareho pa rin ang resulta. Madali niya ang mailalayo ang kanyang sarili sa bata, at pagkatapos ay aasa sa sakop ng kanyang sword Shi upang kontrolin ang labanan. Ngunit sa sandaling ito, isang biglaang pangyayari ang naganap, na naging ganap na hindi kapanipaniwala para sa kanya. Ang malakas na kanang kamao ni Zuo Fan ay muling sumuntok, na tila determinadong harangan ang espadang ito. Ngunit bigla, ang sulok ng kanyang bibig ay gumuhit ng isang kakaibang ngiti. Labis na nabahala si Xiao Yunshan, nakakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. But bago pa niya maintindihan ang nakatagong kahulugan sa likod ng ngiti ni Zuo Fan, isang mabilis na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang sword Shi na yun ay biglang sumaksak sa kanang braso ng bidang lalaki at direktang lumusot. Sa sandaling ang malakas na sword Shi ay bumaon sa katawan ni Zuo Fan, agad nitong pinunit ang katawan ng binata patungo sa wala, pagkatapos ay naglaho at nawala. Sa isang iglap, mabilis na umatras ng ilang hakbang si Xiao Yunshan at huminto, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan habang nag-iisip. Anong nangyayari? Ang suntok ng batang yun kanina ay nakaya pang ang hamarang sa aking one sword traversing the heavens, kaya bakit hindi niya ito mapigilan ngayon? Hindi lamang siya nabigong pigilan ito, kundi hinayaan pa niyang lumusat ang espada sa kanyang braso. Posible kaya na naubos ang kanyang enerhiya kanina, kaya hindi siya nakagawa ng reaksyon. Hindi naintindihan ni Xiao Yunshan, ngunit ang mga nanonood sa ibaba ay labis na nasasabik na iwinagayway nila ang kanilang mga kamay at sumayaw, sumisigaw ng malakas. Napakalakas ng High Venerable. Sa loob lamang ng isang iglap, pinunit niya ang katawan ng batang yun nang walang naiwang kahit isang piraso. Tulad ng inaasahan sa tagapang-alagang Venerable ng Sky Sifting Sect. Katunayan, basta nandito ang High Venerable, ang ating sekta ay walang katatakutan kahit sino. Ang kapangyarihan ng High Venerable na umabot sa ganoong kahusayan ay isang pagpapala para sa ating buong sekta, hahaha. Patuloy din sa pagtango si Ren Xiaoyun na may masayang mukha, nag-iisip. Bagaman ang pagpatay sa halimaw na si Zuo Fan sa pagkakataong ito ay medyo kakaiba, makatwiran din ito. Isipin mo, noong hinaranggan niya ang galaw ng High Venerable noon, malayo sila sa isa't isa, at naghanda na siya mula pa sa unang senyales ng panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galaw ng High Venerable ay halos isang nakakapangyarihang atake, na nagdulot kay Zuo Fan na magkamali. Dahil walang paghahanda, nawasak siya sa isang solong patama, na hindi nakapagtataka. Kapag naglaban ng mga expert, ang buhay at kamatayan ay napagpapasyahan sa isang solong galaw. Iyon ang iniisip ni Ren Xiaoyun, ngunit hindi sumang-ayon si Xiao Yunshan. Nag-isip siya ng may kalituhan. Kanina, malinaw kong nakita ang malamig na mukha ni Zuo Fan at ang kakaibang ngiti, kaya paano siya pabayang mapapatay?
Hindi pa rin maintindihan ni Xiao Yunshan. Mariing nangunot ang kanyang mga kilay habang naaalala ang nakakalokong ngiti ni Zuo Fan sa sandaling iyon, na nakakaramdam ng labis na pagkabalisa sa kanyang puso. Bukod dito, ang pagkabalisa na ito ay lalong lumalakas sa bawat sandali.